So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Ito about to dun sa issue ng 299. Ano ba point ko dito sa 299 na to? Dapat ba pumayag yung babae o hindi? Feeling ko yung lalaki dito is normie. Tapos hirap na hirap sa buhay. Or pwede rin high tier normie kasi tumagal ng 8 years eh. So, hirap din iiwan siya ng babae. Pero, yun nga, parang siguro kinikita niya is average lang, which is ganun naman talaga sa mga normie. Tapos 299, hirap na siya sa buhay niya kasi nakita ko yung response ng lalaki. Meron pa siyang ibang binubuhay. So parang hindi niya priority rin yung relasyon nila ng babae. Tsaka hindi sila nagkaanak ata. Ewan ko kung may anak o wala eh. Hindi ko sure. Pero baka meron. Feeling ko meron eh. Or kapatid niya yung binubuhay niya. Pero yun nga, 299. So parang hindi niya pinag-effortan tsaka hindi niya priority. So may karapatan din yung babae na mag-complain. Kasi nga, syempre hypergamy, babae, hanggat maaari, hindi ako nagagalit sa hypergamy. Wala rin akong pinapanigan na panig. Inaano ko lang yung point dito do sa lalaki side at saka babae. Syempre babae, hypergamy pa rin yung iisipin niya. Isipin niya security tsaka future na mapoprovide nung lalaki. So kumari normie yun, high tier normie. Kasi yung pogi naman pang short term relationship lang yan, which is yun naman talaga ginagawa ng mga pogi kasi nga marami silang option. So yung lalaki na yun, tingin ko wala ganong option yun kasi nga tumagal lang 8 years eh, or loyal lang din talaga siya pero may tsura siya. Yung dalawa lang yung scenario na yun. Tapos ayun nga, syempre yung babae, isipin niya yung paano kung nagkaanak kami na itong lalaki na to, ano mapoprovide niya, kaya niya bang palakihin yung mga, minsan kasi yung maging responsable rin tayo, kuwari lalaki ka, kasi yung relasyon kasi kahit nga yung short term relationship, tinitake ko yan na serious. Hindi yan yung basta-basta na pump and dump. Hindi ako naniniwala doon kasi yung babae, may attachment yan. Pag ginawa mo yung mga ganun-ganun, may chance na gasgasan yung kotse mo, sirain yung motor mo. So kailangan maging maingat ka rin. Tsaka wala siyang mahahanap na butas sa'yo pagka lalaki ka. Pag nag-engage ka sa ganitong activities, sa yung mga kuwari pump and dump na ganyan, ghosting, so may ingat ka dapat. Pero yun nga, dapat responsable ka rin sa sarili mo tsaka sa ibang tao. So the fact na hirap siya sa buhay, sana hindi na lang siya nakipagrelasyon. Yun lang yung ko dun eh, point ko dun eh. Kasi unang-una, wala kang maiipon pag nakipagrelasyon ka eh. Tapos hirap ka sa sarili mo. Ito kasi reklamo ng mga red pillar. Puro kayo reklamo na dapat split kami na ganyan, dapat ganyan. Ikaw nga hirap ka sa sarili mo eh. So kung priority mo sarili mo, wag ka na makipagrelasyon. Mas positive yun. Kasi may point din na ganun eh. Parang 3 years din ako na hindi nakipagrelasyon. Kasi nga, gusto ko enjoy yung pagiging single. So yun yung sinasabi ko na kung hirap ka sa sarili mo, wag ka na magdagdag ng pahirap. Kasi responsibilidad mo yung babae rin. So sa babaeng point naman tayo, hindi ko siya masisisi na nagreklamo siya ng gano'n kasi nga 299 exchange, di ba nga sa interview, exchange gift nga 500 eh, di ba, sa mga ibang kumpanya. Tapos magkano ba yung bigas ngayon? 50, wala ko idea, pero 50 na ata or 60. So biruin mo gano'n 299. Although wala pang kasiguraduhan yun kasi engagement pa lang eh, 299. So the fact na ganun yung ginawa niya, feeling ko yung lalaki naghahanap pa siya ng option pero wala lang siya ganong mahanap kasi 8 years eh. Parang bakit di mo pa pinakasalan ng dapat maging honest din yung lalaki na ayoko talaga magpakasal kasi yung wala kang ka-effort na
290. Okay sana kung 1,000, ganun. Kasi engagement ring, 299. Nakakatawa lang kasi mukhang walang plano makipagrelasyon yung lalaki pero napipilitan lang. Dapat sinabi niya na sa una pa lang, kung ayaw niya talaga na magpakasal, sabihin na lang niya doon sa babae para wala nang nasasayang na oras. Pwede naman ganun, companionship na lang kayo habang buhay. Na kaysa naman yun ng ganun, naglulukuhan kayo tapos nagsasayang kayo ng oras. Kaya proponent ako sa pagiging honest yung pagiging totoo. Kasi unang-una, hindi ka nagsasayang ng oras. Diba sinasabi ko dito? Doon naman pupunta relasyon Yayayain mo na mag-check-in or solo kayong dalawa. So, ano pang rason? Bakit ka nakipagrelasyon? Yun naman talagang relasyon Alangan naman sweet-sweet kayo, kiss-kiss, ganyan-ganyan lang. Tapos labas-labas, kain. Kung ganun lang, kaya kong gawin yun Ikaw, lalaki ka, kaya mong gawin yun Ang hindi mo lang kayang gawin is makipag-sex ng sure, pwede mong batiin sarili mo, pero yung sex, hindi mo kaya mag-isa yun. Yun lang naman talaga mapro-provide ng babae kung tutusin kung iisipin mo. So, etong point ko dito sa lalaki, kung hirap na hirap kayo sa sarili nyo, mas puro kayo reklamo na na kesyo ganito, sana intindihin ako ng babae. Malamang hindi ka intindihin dahil hypergamy yan Kaya itong latest na video ko, puro hypergamy na kasi nga, pinipili nila talaga yung mga best option talaga, pinaka-best. So, hindi naman ako iniintindi, hirap na hirap ako sa kung may binubuhay ako ang point ko naman doon sa lalaking side, sana hindi ka na nakipagrelasyon, nakipaghiwalay ka na lang. Kasi, hindi ka responsable sarili mo, hindi mo maano. Di ba nga may kasabihan, pag hindi mo kayang alagaan sarili mo, hindi mo rin kaya mag-alaga sa iba. Which is totoo naman talaga yan, nakasabihan na yan. Kasi itsura mo pa nga lang Kung mataba ka, sarili mo, hindi ka nagbubuhat, hindi mo mahal sarili mo. So, pabigat ka. Yun ang literal na pabigat, ang taba mo na, tapos magkasakit ka pa. So, pasanin ka ng kaya hindi gusto ng babae ang matataba. Kasi nungalingan niya na dad bod. Ganyan, hindi ako naniniwala dyan. Tumaba na lang sila, kakadate ng once a week, twice a week, tapos nag-ice cream, nagkikake, tapos puro fast food. Kasi naranasan ko rin yun nung 24 ko. Ganon yung lifestyle ko. Thrice a week, twice a week lumalabas. Tapos kumakain ng ice cream, mga junk food. So tataba ka talaga, naging 74 kg ako nun. Which is ideal pa naman, pero mabilis kang hingalin para sa height ko So yun yung sinasabi ko, maging responsable kayo kasi dapat alagaan nyo muna yung sarili nyo. Hindi mo kayang i-prioritize sarili mo. Parang hirap na hirap ka na sa sarili mo pa lang. Huwag ka magreklamo sa mga channel na ganito na hypergamy. Wala na tayong magagawa sa hypergamy. Nature yan Kasi kung ikaw ilagay mo man yung posisyon mo sa babae, malamang ganun din gagawin mo. Mamimili ka ng pogi, mamimili ka ng may pera rin. Kahit hindi mayaman, basta may pera at responsable. Kaya dalawa lang talaga strategy. Alpha Fox at Beta Cox. Beta Box Cock. Yan lang, paulit-ulit ko sinasabi yan. Yung sinasabi nila, high status. Tapos sabay norme yung itsura. Hindi ka high status, Beta Box Cox ka. Hindi ka high status. Si Wamos, Beta Box yun. Si karamihan ng celebrity, Rendon, Benta. Sa bagay si Rendon, single yun Yung dalawang magkapatid, single yun. Kasi gusto lang nun mag-gym. So, yun nga. Tsaka yung mga ibang influencer. Meron pa nga si Pacboy, di ba? Si Asian Pacboy. Si Asian Pacboy, pinagpalit na sa normie na lalaki. Although below yung si Asian Pacboy dun sa Pero si Cherry White, di ko gusto shape ng mukha niya. Parang nahahabaan ako sa baba niya. Tapos yung, basta para siyang iba yung itsura niya, hindi siya attractive talaga. Tapos si Asian Pacboy naman, di ba bungi siya. Hindi niya kayang magpapustiso.
So, the fact na hindi siya nagpupustiso, magdadrop lalo. Kaya humahaba yung baba niya kasi nga, nagdadrop. Kasi nga, hindi siya nagpupustiso. So, may pera naman siya kasi influencer siya. Doon pa nga lang talaga. Kaya hindi rin siya pinipili eh. Meron namang babae na namimili ng pangit basta responsable. Kasi nga beta box, di ba? Pipiliin niya yung pangit basta responsable. Ito si Ian Pacboy, mukhang simplang talaga eh. Biruin mo, hindi niya kayang bumili ng pustiso para sa sarili niya. Para naman mukha siyang karespeto kung may deal siya. Although kumikita siya sa online, which is hindi naman kailangan talaga na makipagsalamuha sa tao. Pero yun nga, ang kayamanan kasi pwede mawala yan ng isang iglap eh. Pero yung reputasyon mo, tsaka yung yung parang sinasabi nilang frame mo, dapat panatiliin mo yan para kahit mawalan ka man ng pera, may backup ka. So, kahit naman pangit ka, basta maging presentable ka, magpustiso ka naman. Kaya rin, tama rin yung side ni Cherry White na hindi siya ganong seryoso doon. Kasi nga, unang-una, bababa yung SMB niya kasi pumatol siya sa ganyan. Tapos bukod pa doon, yung lalaki, hindi kayang alagaan sarili. Mataba pa nga yun, chubby, di ba? Malaki tiyan. Tapos parang, yun nga, parang nag-ano ng tricycle driver, parang ganun. Which is yun naman talaga yung hobby nila, magmotor na magmotor. So yun yung sinasabi ko sa hypergamy, kaya ganun mamili yung babae. Hindi mo sila masisisi kasi pipiliin lang talaga nila yung the best option lang talaga. Either looks yan, na may trabaho, kahit yung income may sakto lang, or beta box cocks, yung provider. Na meron namang mga pangit. Marami akong katrabaho na pangit, below pa sa akin. Na talagang beta box cock talaga, provider. Sila nagluluto, sila pero loyal din sa kanila yung babae kasi nga may napro-provide sila eh. Pero once na umistop sila dyan sa ganyan, mag-feeling chad sila, mag-feeling pogi. Diba yung sa nakarang video ko, wag kang feeling pogi. Diba yung kuwari, gawin nila yung ganun, tangina, ayoko na maglaba. Ayoko na ayoko na magluto. Ayoko na maghatid ng mga bata. Dahil chad ako. Bigla naisipan ng below average yun. Patay, iiwan na. Chad nga, iniiwan eh. Kung talagang walang pera, tas pabigat na. Nagkakaroon ng ipipan yung babae. Kasi 'di ba sabi nga natin, may halo effect kasi yung looks. Pag pogi ka maganda, ito-tolerate ka ng ito-tolerate sa kagaguhan mo. Nakakalusot ka talaga. Kuwari, wala kang pera, tas super pogi mo. Makakalusot ka, pero pang short term lang yan. Hindi yan pang long term na magiging pabigat ka. Yung parang susustentuhan ka ng babae ng matagal. Hindi uubra yan. Dahil short term lang yan eh. Hindi siya realistic sa hypergamy ng babae, sa nature ng babae, which is magkakaanak. Tsaka 9 months na magdadalang tao, hindi makakatrabaho. Tapos pag nag-anak na yung babae, hindi pa siya agad makakatrabaho agad. Kasi alagaan niya yung batang maliit. So, ganun mag-isip yung babae na anytime pwede sila mabuntis. Kaya ganun yung hypergamy. Tsaka nature talaga nila yan na humanap talaga ng best option. Either beta box cock ka or chad ka na na magpapalahi. Yun lang talaga yung wala talaga akong maiisip eh. Yung sinasabi nilang high status, ganyan. Beta box yan. Si Zack the Cock Zuckerberg. Diba si Zack the Cock? Beta box din yan. Sino pa ba? Yung kalbo na sa Google, yung asawa niya naglalaway kay Leonardo DiCaprio. Beta box cock din yun. Kasi nga, sure, may pera ka, pero repulsive yan. Parang ayaw makipag-SEX nung babae. Kasi nga, yung nakikita niya is pangit. Totoo yun. Kaya talaga gusto ng Pero, mabibigyan ka pa minsan-minsan. Kasi ito napansin ko yung sa kapitbahay ko na kwento dati.
Matangkad yung lalaki, tapos tisa yung babae. So, humanap talaga siya ng pangit at mapapakinabangan niya para sa business niya. So, companionship lang yun. Feeling ko hindi binibigyan ng SEX yun. Siguro, hug-hug lang. Kasi nga, wala silang anak eh. Pero may anak yung babae dun sa sa nauna. May anak yung babae. Ganoon naman talaga eh. Lahat ng relasyon, hindi balance. Transaction lang talaga yan. Transaction. Kung ano yung makukuha mo at willing mo i-sacrifice. Yun lang naman talaga yun eh. Transaction lang yung relasyon. Sa babae, ano bang willing nilang i-sacrifice? Diba yung pag-aanak? Yun lang naman eh. Wala nang iba. Yun lang. Tsaka pagiging submissive kung pogi yung lalaki. Ngayon kasi nagtatrabaho ng mga babae. Yan ang disadvantage. Kung dati, gumagana pa yung mga pangit na beta box provider. Sure, gagana pa rin yan kung talagang wala na talagang option yung babae. Pero kung may option pa yung babae, hindi gagana yan. Yung pangit na beta box provider. Di ubra yan. Social media age na tayo. Merong statistics, mas mataas na hinahire yung babae. Tapos, mas confident sila. Kasi nga, medyo masculine na ngayon yung mga babae. Minsan nga sa management, napansin ko, sa trabaho ko, may Pinoy doon na lalaki. Parang, naging manager namin kasi nabuntis yung manager namin. Parang hindi siya mas efficient. Mas efficient yung babae. Tapos parang diktador yung babae. Parang pag gusto niya. Which is dapat naman talaga sa managerial. Yung lalaki naman, ganun din naman. Kaso parang hindi siya efficient. Hindi kagaya ng babae. Kaya mas gusto ko yung babae na manager ko. Pero ang ayoko doon sa babaeng manager. Kasi nga parang yung meron pa naman ako leave. Hinihingan ako ng certificate. One day kasi nag-leave ako. Tapos hindi ako nag-provide, yung parang patay mali siya lang. So, hinayaan na lang niya kasi nga, viable naman yung reason ko. Ba't ako magpro-provide? Meron pa akong SL, sick leave. Minsan kasi patigasan yan eh. Marunong ka lumaban eh. So, ayun. Minsan kasi ganun yun. Tapos ako pa yung nag-iisang lalaki dun. Dalawa kami. Yung isa panot, which is out of the picture na yun. Hindi na yun pag-iinitan. Minsan kasi pag may tsura ka, dalawa lang yan eh. May halo effect nga. Tapos pag-iinitan ka. Isa pa yan, pag-iinitan. Lagi kong yan sa trabaho eh. Kasi nga, kung commonality, diba, sinabi ko na sa last video yan. Yung commonality na yan, kung lahat sila average looking, tapos ikaw nangingibabaw, or kakaiba yung itsura mo, hindi ko nga, pwede ko i-categorize itsura ko sa sub 5, or above average. So, both extreme yung depende yan sa kasi, pag extreme ka, super, may itsura ka, ikaw na nangingibabaw, minamag mo yung mga ibang tao na nakakasalamuha mo, which is mga average lang, pag-iinitan ka. Hindi siya yung talagang totally na halo effect. Paghihinitan ka talaga. Kasi, naiinggit sa'yo eh. Tapos, pag pangit ka naman, paghihinitan ka rin. So, both extreme talaga. Either super pogi, super pangit. Paghihinitan ka, wala kang lusot. Although may halo effect yan, sa una, tutulungan ka. Kasi kahit ngayon, tinutulungan ako pag nahihirapan ako sa trabaho. Tutulungan ako ng ibang babae na nag-o-offer na pero minsan mapang-abuso rin sila, maraming favor kasi nga ikaw nag-iisang lalaki, tapos pag tinanggihan mo naman magsasama loob, tapos pag ikaw nag-favor, kaya yun din hirap sa trabaho eh, pag ikaw nag-iisang lalaki, parang pag tinanggihan mo, although okay lang din, gano'n naman talaga eh. So yun nga, balik tayo dyan sa 299 na yan, sa mga lalaki dyan na na hindi mo naman gusto talaga makipagrelasyon. Ako kasi gusto ko makipagrelasyon eh. Kasi for the purpose ng status lang. Yun lang naman eh. Tsaka yung sa future business ko, paulit-ulit ko na to sinasabi. Kasi sa future business ko, which is ayoko na talaga magtrabaho. Ang target age ko niyan, 42 na ako. Hindi na ako magtatrabaho. Gagawin ko, papaupa akong Airbnb per day. Tapos yung ka-companionship ko,
kami na maglilinis or siya na maglilinis, siya na utusan kasi libre naman siya ng bahay tsaka pagkain eh. So tutulungan niya ako. Yun yung sinasabi ko, malabugoy. Parang pimp, 'di ba? Parang pimp yung ginagawa ko. Tutulungan niya ako. Parang siya yung empleyado ko. Parang ganun. Parang sinabi na yan din sinabi ng nanay ko eh. Kung wala ka na talagang mahanap na na babae, magkatulong ka na lang. Parang binabayaran mo yung katulong para sa serbisyo niya. So, ganun lang talaga. Gusto ko magpamasahe sa katulong. Siyempre, pipiliin ko yung single. Para masipag-sipag pa. Dahil may kilig yun. Dahil kikiligin siya sa akin. Kasi kung promise lahat ng katulong namin, kinilig sa akin. Parang, meron ako dating bathtub binili. Kasi nagdi-detox bath ako eh. So, parang 3 times a week. Sira yung drainage nun. Plastic lang kasi yun eh. So, nagbabathtub ako ng 3 times a week. Tapos, yung tubig nun, yung tubig nun, mano-mano niya aalisin. Tapos, sa umaga, pag pinagluluto niya pa ako, yun yung, pero yung kuya ko, lumalaban siya sa kuya ko. Kasi yung kuya ko, namag ko yung kuya ko eh. So, lumalaban siya sa kuya ko. Hindi niya sinusunod. Pero mas malaki kumita yung kuya ko ah. Ako wala akong trabaho nun. Iba nagagawa ng looks. Yung respeto talaga tumadaan. Tapos na, Filipino black pale. Anong gusto mong ulam? Lalabas ko na sa rep. Ganun yung pati katulong. Alam mo ko talaga salbahe lang ako. Pwede ako maging atchay killer eh. Meron pang katulong, ninakaw yung brief ko eh, promise. Alam mo kung atchay killer lang talaga ako nung bata-bata ako. Marami na ako nadalong katulong. So paano, yun lang. Yun lang yung mapapayo ko na dyan sa 299 na yan. Kung hirap na talaga kayo, wag na kayong magdagdag ng responsibilidad. Kasi mamaya mabuntis mo pa yun, yung babae na yun, tapos wala kang pera. Sa Pilipinas, pwede ka ipatulpo eh. Ngayon mga babae ngayon, medyo na sila eh. Parang, dahil nga may tulpo, parang 20 million na ata yung subscriber nun. So, nagba-viral yun. So, kada konting kibot na lang, nirereklamo na ng babae sa tulpo. Kaya, hindi rin maganda yung dyan sa Pinas hindi rin maganda yung parang sasabihin mong one night stand. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa one night stand. Meron yan meron yang relasyon eh. Short term tawag dyan eh. Hindi ka basta-basta makakawala lang ng ganun na tangina mag-ghost na ako ganyan. Tangina may nireklamo sa tulpo na ganun yung ghosting. Meron nang dun sa may bill na nalabas anti-ghosting. So, pagka ginawa nyo yan dyan sa Pinas, mapapatulpo kayo, promise. Kaya maingat-ingat rin ako eh. Kasi unang-una, may profession ako. Syempre, mas priority ko yung survival ko kaysa pambababae, di ba? So, yun lang yung ko. Sa 299, kung hirap ka, wag ka na magdagdag ng pampahirap. So, yun lang, peace.